Balik po tayo sa mga balita. Matinding pagod at perwisyo ang inabot ng mga mag-aaral sa dumalo sa Foundation Day ng Bestlink College of the Philippines dyan sa lalawigan ng Bataan. At ayon sa mga nagre-reklamong estudyante, kinailangan nilang maglakad ng 4 na kilometro para makita ang kanilang service bus na kanila sanang sasakyan pabalik ng lungsod ng Quezon. Nagpaalala naman ng Quezon City LGU sa mga paaralan na bigyan pansin ang kaligtasan ng mga estudyante. Buong detalye sa report ni Jim Tijano. Lang kain-kain, tas nang lalakad. Layo ng lalakarin nila. Viral sa social media ang video na ito. Makaraang makuhanan na netizen ang mga estudyanteng naglalakad sa Sitio Binasak, Barangay Mabiga, Hermosa, Bataan. Pasado alas 8 nitong linggo ng gabi, ang mga estudyante galing sa isang private resort sa nabanggit na lugar para sa Foundation Day ng Bestlink College of the Philippines sa Novaliches, Quezon City. Paliwanag ng ilang estudyante, hindi umano nakapasok ang ibang mga bus sa lokasyon, kaya ang ibang inarkilang bus pumarada na lang sa mga kalapit na barangay. Ayon sa video uploader, umabot ng halos 4 na kilometro ang naging lakaran ng mga kabataan, kung saan nasa 5 barangay ang nasakop ng parking ng mga bus. Kabilang dito ang Magsaysay, Hulo, Napari, Happy Valley at San Benito. Marami po kasi naka-CR dito kasi iina, tapos nakiinom sila kasi gutom, uhaw, pagod. Sobra po kasi may nahimatay pa po na dito sa tapat namin. Yung iba po, pinakapi namin tsaka biscuit, lalo na po yun nahimatay kasi kailangan na ganyan ng para makakain, mapalitan yung ng energy niya. Tapos nag-offer din po kami na kapakain sila ng kanin nung nagluto po kami. So, meron pa po isang bus na tumagilid dito daw po. Buti po hindi siya tuluyan na tumba. Umani rin ito ng iba't ibang negatibong komento mula sa mga netizen. Dahil dito, agad tinungo ng Net25 News Team ang pribadong paaralan sa Novaliches, Lungsod, Quezon. Pero ilang metro lang ang layo mula sa paaralan, hindi pa man nakakarating sa lokasyon ng eskwelahan. Bumungad na sa amin ang mga estudyanteng nag-aabang ng masasakyan pauwi sa kani-kanyang tahanan, habang ang iba naghihintay ng sundo. Ang ilan naglalakad 10 oras ng gabi. Gaya ni Chinchin, hindi niya tunay na pangalan. Halos 2 oras anila silang naglakad mula sa event place hanggang sa parking area. Kasi pagpapunta pa lang po, ang dami nang naging problema. Nung pauwi na po kami, simula po sa Punta Bell Resort hanggang dun po sa paradahan ng bus. Mas naggulo-gulo po kami kasi po dapat po yung sa isang bus po, isang course lang po. Kaso po ang nangyari dahil wala na po nag-aasikaso, nagkagulo-gulo po kami. Kaya hindi po namin alam kung saang bus na po kami. Naiwanan din po kasi kami nung sinakyan naming bus papunta po ng resort. Kasi po may nakasakay na daw na ibang student. Dagdag ni Chinchin. Sabi po kasi ng driver, pagod na daw po kasi sila kaya po hindi na po kami na baba sa mismong bababaan po namin. Kasi daw po, balik-balik daw po sila, simulator daw po. Nung kahapon po ato nakaraan, hanggang ngayon po, wala daw silang tulog. Sobrang hirap po, sobrang nakakapagod. Ang daming mga student po nakita namin na nahimatay po. Bagamat ang iba kasama ang kanilang mga advisor, dismayado pa rin sa kanilang naging karanasan. Ang sabi sa akin kanina nung yung coordinator ng bus, ang sabi niya, gumawa ko ng GC kasi yung bus daw kasi, kung ano yung sinakyan namin papunta, yun yung sasakyan namin pabalik. Biglang nag-announce sa GC namin na first come, first serve. Ang mahirap kasi doon, yun yung inaasahan ng mga estudyanteng nakasakay sa bus, walang signal doon. Pila-pila po talaga yung mga bus, tsaka ang usapan po na 7 a.m. to 8 na pila, hindi po siya nasusunod. Imbis na nakakahabol po kami sa mga schedules po, hindi na po siya nasusundan. Yung mga parents po namin, syempre po expected po na makaka-uwi po kami ng maaga. And yung iba po, sa Bataan po kasi na pinuntahan po namin is wala po talagang signal. Parang nakakaawa po yung mga klase namin. Totally po, yung ambulansya tumatambay na po sa pila namin dun. Technically po sa amin po, nagkulang po talaga sila. Kasi po, di naman po talaga ito mangyayari. Unang-una pa lang po, kung naplano po talaga siya ng maayos. Sinubukan rin naming hinga ng pahayag ang pamunuan ng paaralan
ukol sa naging karanasan ng kanilang mga mag-aaral. Paglilinaw ng pamunuan, maglalabas sila ng opisyal na pahayag sa mga susunod na araw. Sa gitna nito, nagpaalala naman ng Quezon City LGU sa mga paaralan na bigyang pansin ang kaligtasan at maging responsable sa pagpaplano ng mga ganitong school activities. Dapat na makipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan at iba pang otoridad para sa kaligtasan ng lahat. Magugunita na minsan na ring nasangkot sa malagim na trahedya ang bus na inopahan ng naturang paaralan dahil sa nangyaring disgrasya sa Tanay Rizal kung saan hindi bababa sa 13 ang nasawi noong 2017. Jim Tejano, para sa mata ng Agila, matatag, matapang, matapat. Sa kaugnay na balita, maglalabas ng show cause order ang Commission on Higher Education o CHED para pagpaliwanagin ang BestLink College kaugnay nga nitong hindi otorisadong off-campus activity nito na ginanap sa isang resort sa Bataan noong Foundation Day. Ayon po kay CHED Chairperson Prospero de Vera III, ang show cause order ay ilalabas ng kanilang Commission and Bank. Anya, hindi nagpasa ng nagpasa ng anumang dokumento ang BestLink College at CHED National Capital Region kaugnay ng kanilang off-campus activity sa Bataan. Iimbestigahan din anya ng CHED ang ulat na nakompromiso ang kapakanan ng mga estudyante sa naturang out-of-town activity na lumikha rin ng masikip na daloy ng trapiko sa lugar. Maraming salamat sa inyo pong pagsubaybay sa Mata ng Agila Primetime. Para malaman ang matatag, matapang at matapat na mga balita, i-follow lamang at mag-subscribe sa @Net25 TV.